2 Corinthians 6:16 to 17. Ang sabi po rito, and what mutual agreement does the temple of God have with idols? For we are the temple of the living God. Sabihin nga natin, we are the temple of the living God. Just as God said, I will live in them and will walk among them, and I will be their God and they will be my people. Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and touch no unclean things, and I will welcome you. Okay? Sabi po dyan, we are the temple of the living God. I will live in them. Mananahan po siya sa atin. Hindi outside, not with them, but in them. Ang title po ng pag-aaralan po natin, Right Maintenance on God's Temple. Pwede na po tayong umupo. Sabihin mo sa katabi mo, mapagpala ka. Okay, templo ka pala ng Panginoon. Amen. Templo po tayo ng Panginoon. Dito po tayo pong lahat. Amen. So, dito po lahat po ng atensyon. At ito po ay pagkain po ng salita po ng Diyos. Right maintenance on God's temple. Okay? Alam niyo po ba na napaka-importante po ng maintenance sa isang building, sa isang mga construction? 'Di ba? Kaya po tayo nagbabayad po ng tax. Alam niyo po ba 'yon? Kaya po ang dami pong toll gate, nagbabayad po ng toll gate yung mga sasakyan kasi po yun po yung ginagamit po sa road maintenance. Gayon po din. Okay, kapag hindi po nagkaroon ng tamang maintenance, kasi right maintenance, big sabihin, may poor maintenance at may wrong maintenance. Pag hindi po nagkaroon po ng tamang maintenance, masisira po yung daan, katulad ng nangyari po dito po sa Wawa Bayambang. Ano po ba yung nangyari sa Wawa Bayambang? Sa tulay. Bumagsak yung tulay doon po sa Wawa. Kasi kulang na po yung maintenance. Hindi po nakaroon po ng right maintenance. Gayon po din sa ating mga bahay-bahay. Nagkakaroon po tayo ng mga right maintenance. Kapag hindi po nakaroon ng right maintenance sa ating bahay, ano mangyayari sa bahay? Mabilis masira, sisira yung mga bintana. Kapag hindi ka naglinis ng tama, kasi po ito po ay parte po ng right maintenance, ano mangyayari sa bahay mo? Masyadong marumi. At sino bang may gusto na manirahan sa isang bahay na walang good maintenance? Masyadong magiging marumi. Kahit siguro kayo, ayaw ninyo na manirahan sa isang bahay na sobrang madumi, sobrang mabaho. Tama po ba? Kaya napaka-importante po ng right maintenance. Okay? Gayon din naman sa templo ng Diyos, kailangan patuloy ang maintenance para sa templo ng Diyos, para patuloy na manahan ang Diyos po sa atin. Kasi po doon po sa text po natin, 1 Corinthians 2:16, for we are the temple of the living God, just as God said, I will live in them. Akalain nyo ang Diyos mananahan dito sa atin. Mananahan ang Diyos, yung banal na Diyos dito sa atin. Tapos marumi yung templo po ng Diyos. Katulad natin na ayaw manahan sa isang bahay na marumi. Gayon po rin po ang Diyos. Amen? At ang isang precondition of God para manahan siya, kailangan malinis yung kanyang templo. Okay? So yun po yun. Alam niyo po ba na noong unang panahon, kasi yung Temple of God ay nag-umpisa po yan sa panahon po ni Moses. Kasi yung mga tao, every time na may problema po sila, kay Moses po sila dumudulog. So nagiging isang malaking pasanin kay Moses. Si Moses po ay isang pastor. So parating kay Moses po sila nagko-complain kapag may complaint sila. Kaya ang nangyari, pinagawa po sila ng Diyos ng isang sanktuaryo. Ang tawag po sa sanktuaryo po ito, sa wikang Ingles ay tent of meeting. Sa wikang Tagalog ay tuldang tipanan. Okay? Anong tawag? Tuldang tipanan. Yun po yung tawag po noon. Sa Exodus 25:8, ang sabi po rito, at kanilang igawa ako, sabi ng Diyos, ng isang sanktuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila.
So yung sanctuaryo pong ito, kasi palipat-lipat po sila, kasi nagtatravel po sila, papunta po doon po sa land of promise sa Kanaan, isang toldang tipanan. Okay? At nung lumaon, nakarating na po sila sa promised land, nakarating na po sila sa Jerusalem, gumawa po ng templo na isang gusali, isang building po si Haring Solomon. Ayun po yung templo na ginawa po ni Haring Solomon, at sa templo po yun, yung naging permanente. Okay, hindi na sila palipat-lipat. Yun yung tinawag po na sanctuaryo, tabernakulo o templo. Pare-parehas po ang ibig sabihin po noon. So hindi na tulda na lilipat-lipat, tuldang tipanan, kundi sanctuaryo, templo o tabernakulo. Ngunit itong mga Israelita, magmula pa sa panahon po ni Moses, parati po nilang nilalapastangan po ang templo. Nilalapastangan nila ang templo. Paano nila nilalapastangan? Ezekiel chapter 8 verse 6, at sinabi niya sa akin, anak ng tao. Okay? Pinakita po kay Propeta Ezekiel yung ginagawa po ng mga Israelita. Nakikita mo ba, baga, ang kanilang ginagawa? Ang malaking kasuklam-suklam na ginagawa ng sambahayan ng Israel upang ako'y lumayo sa aking sanktuaryo. Umalis ang Panginoon sa sanktuaryo. Ngunit iyo muling makikita pa ang ibang mga malalaking kasuklam-suklam. Okay, so patuloy po sila. Nilalapastangan po nila po yung templo. Sa loob mismo ng templo, sumabasamba po sila sa simbaha, sa Diyos-Diyosan. Sa loob mismo ng templo, gumagawa po sila ng kasalanan. Ang iba pang pinakita po kay Ezekiel, Propeta Ezekiel. Sabi, nakikita mo ba yung mga babae na nag-iiyak? Nag-iiyak sila kay Tammuz, isang fertility god, kasi hindi sila makapanganak sa loob ng templo. At sinabi nila sa kanilang sarili, hindi na kami makikita ng Diyos. Kasi sa panahong po ito, winasak na po yung templo, dinala po sila sa Babylonia. Sabi nila, hindi na tayo makikita ng Diyos. Nandito na tayo, wasak na yung templo. Nakukuha po ninyo, ang akala nila, hindi na sila makikita ng Diyos. Ito pang mas matindi. Ang akala nila, dahil nawasak yung templo, binipisyo para sa kanila na hindi sila nakikita ng Diyos. Binipisyo para sa kanila na hindi sila na pinakikialaman ng Diyos. Akala nila, binipisyo para sa kanila na dahil umalis yung Diyos sa sanktuaryo, binipisyo para sa kanila kasi kaya na nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Nakuha ninyo? Pero hindi binipisyo para sa kanila. Mamaya, pag-aaralan po natin. Kasi every time na umaalis po ang Diyos, parusa ang dumadating po sa kanila. Dahil hindi nagkaroon ng tamang maintenance ang templo ng Diyos, umalis ang Diyos sa kanyang sanktuaryo at ipinahintulot silang mangalat sa buong mundo. Nangalat po ang mga Israelita. Okay, history. Okay, the first diaspora. First diaspora. Anong meaning po ng diaspora? Ito yung group of people who are scattered into all other countries. So naging refugees po sila, nag-scatter po yung mga Israelita kasi nilalapastangan nila yung templo po ng Diyos. Malinaw po ba? 2 Kings 25, 10-11. At ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem sa palibot ng buong hukbo ng Kaldeo na kasama ng punong kawal ng bantay. At ang nalabi ng mga tao ay naiwan sa bayan. At yaong nagsihiwalay na nagsihilig sa hari sa Babylonia. At ang labi sa karamihan ay dinalang bihag ni Nabuzaradan na puno ng kawal ng bantay. Yun po yung nangyari. Yun po yung resulta sa lapastangan nila sa templo po ng Diyos. Sila'y na-scatter. Napunta po sila even beyond Babylon. Sila po'y naging alipin. They became slaves of another ruler. Nakukuha ninyo? Naging alipin po sila
ng isang mabagis na walang paniniwala sa Diyos na isang ruler. Naging alipin po sila dahil po sa paglapastangan nila sa templo po ng Diyos. Nakukuha po ninyo. Pagkatapos ng maraming taon, ano nangyari? May isang emperor, isang hari sa Persia. Ngayon ay modern Iran. Persia, ang pangalan niya ay Cyrus the Great. So maraming taon nang lumipas, maraming taon nandun po yung mga Israelita, na-realize niya, nabasa niya, na ang mga Israelita ay naging alipin po ng Babylonia. Kaya sabi niya, sino ang gusto na i-rebuild yung temple sa Jerusalem? At nandun na, nagpresenta sila si Rubabel, nagpresenta sila ni Nehemiah, nagpresenta sila ni Haggai. Pumunta po sila, nirebuild nila po yung temple. Hindi pa maganda yung pagkaka-rebuild, pinaganda po ni King Herod yung temple, na itayo yung second temple of God. Ang tanong, naitayo yung second temple of God, ang ganda-ganda ng ating templo. Binigyan na sila ng pag-asa po ng Diyos. Naging matuwid ba ang mga Israelita sa templo? Binigyan ba nila ng tamang maintenance ang templo po ng Diyos? Binigyan na sila ng pagkakataon. Naging matuwid po ba sila sa maintenance? Hindi po sila naging matuwid. At sa panahon ng Panginoon, mismong ang Panginoong Hesus ay dinatnan niya ang paglapastangan nila sa templo. John 2:13 to 21. The Jewish Passover was near, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple, he found people selling sheep, selling cattle, sheep and doves, as well as money changers, sitting at their tables. After making a whip of cords, gumawa ng latigo, he drove all of them out of the temple. Nagalit ang Panginoon, including the sheep and the cattle. He scattered the coins of the money changers and knocked over their tables. Naunawaan po ba natin? Nagalit ang Panginoon. Pinagahampas niya yung mga hayop, pinalabas sa templo. Lahat ng pagpaparumi sa templo ay pinalabas niya. Galit na galit ang Panginoon. Then he told those who were selling the doves, "Take this out of here. Stop making my Father's house a marketplace." Huwag niyong dinudumihan ang templo ng Diyos. His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." Marubdob ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang templo. Then the Jews asked him, "What sign can you show us as an authority for doing these things?" Jesus answered them, "Destroy this sanctuary, and in 3 days I will rebuild it." The Jews said, "This sanctuary has been under construction for 46 years, and you're going to rebuild it in 3 days? But the sanctuary he was speaking about was his own body. So yung templo na gusali, nilapastangan na nila, pati ba naman ang katawan po ng Diyos na pinananahanan ng Diyos, ang katawan ng Panginoong Jesucristo, nilapastangan pa rin nila. Binayubay nila sa cross, wala silang respeto sa templo po ng Diyos. Nakukuha ninyo? Anong nangyari? Pagkatapos nito, nagkaroon po ulit ng second diaspora. Another dispersal of the people of God. Nag-scatter na naman po sila. Ang second diaspora ay ang pangangalat muli ng mga Israelita dahil po sa imperyo ng Roma. Sinira ulit ang templo at ang City of David sa Jerusalem. At bago mangyari ito, ay hinula ng Panginoong Jesus. So makikita mo yung history na talagang tunay na nag-exist yung templo sa panahon pa lang ng Panginoong Jesus, at sinira ito at hanggang sa ngayon ay sira at hindi na kailangan itayo kasi tayo na ang templo ng Diyos. Mateo 24:1 and 2. Buhay pa si Lord. At ito pa'y propesiya na kailangan dumating yung Messiah bago pa man masira po yung templo. Mateo 24:1 and 2. Now as Jesus was going out of the temple courts and walking away, his disciples came to show him the temple.
Pinakita sa kanya yung templo ng kanyang mga disipulo. And he said to them, "Do you see all these things? I tell you the truth, not one stone will be left on another. All will be torn down." Walang bato na papatong sa kapwa bato, lahat ay wawasakin. What can we observe from the two stories about the wrong maintenance in the temple? Ano yung ma-observe natin? Okay? So ito yon. Observe. So let us observe. Dito po yung atensyon. Okay? What can we observe? Number one, God leaves the temple at every desecration and wrong maintenance of His people. Ang Diyos ay parating umaalis dun sa templo at every desecration of the temple. Umaalis. Desecration of His people, not the desecration of other people. Yung tinatawag niya na anak niya, sila yung nagdi-desecrate. Sila yung naglalapastangan po sa templo. Amen? Umaalis po ang Diyos. Nagkakaroon po ng marong maintenance. Number two, an evil ruler who had no regard for the temple comes in and takes over the temple. Every time na winawasak, pag na-desecrate yung temple nila pastangan, mawawasak yung temple, may darating na mag-rule doon po sa temple. At yun sa una, si King Nebuchadnezzar. Yung pangalawa, yung mga emperors po ng Rome. Every time an evil ruler comes in, takes over the temple. And number three, this evil ruler destroyed the temple. And in our spiritual life until now, parehas pa rin. 1 Corinthians 3:16-17. Do you know that you are God's temple? And that God's Spirit lives in you? Nakukuha ninyo? Ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa ating katawan. Ito yung templo po ng Diyos. If someone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, which is what you are. Tayo po yung templo po ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nilalapastangan natin itong templo pong ito. Ayaw ng Diyos na ginagawan po natin ng kung ano-anong kasalanan. Pinapasukan natin ng maruruming kaisipan. Pinapasukan natin ng lahat ng karumihan. Itong templong ito, dahil ang Diyos ang nakatira po rito. Ayaw po ng Diyos na nilalapastangan natin itong templo. Kung ano-anong bisyo yung pinapasok mo sa templo ng Diyos. Templo ng Diyos yan. Di ba sinabi, if anyone destroys this temple, I will destroy it, for the temple of God is holy. Nakukuha po ninyo, ayaw ng Diyos na narurumihan po ang templong ito. We are now the temple of God. Hindi na po yung gusali. Ang Diyos ay hindi na nananahan sa gusali. Sa Book of Acts, sabi po ng mga apostoles, kinote po nila, heaven is my throne and earth is my footstool. Sabi ng Diyos, what kind of house shall you build for me? Ang Diyos ay nananahan sa templo po na ginawa po niya. Ito. Amen? So hindi natin pwedeng lagyan po ito ng kasinungalingan, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig, puro pakikiapid, puro malalaswa. Kasi ano sabihin po ng salita ng Diyos? Ang nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi yung lumalabas sa kanyang bibig. For out of the fullness of the heart, the mouth speaks. Kapag punong-puno ka ng karumihan, ang lalabas sa bibig mo, karumihan din. Templo ng Diyos po ito. Nakukuha niyo po? Oh. Imagine na lang natin, God, ang Diyos, lumalang ng langit at lupa, and yet He choose to live in us. Namumuhay po siya sa atin, dito po sa templo po na ito. Dapat maswerte po tayo Dapat tuwang-tuwa po tayo because the temple, the Spirit of God lives in us. Naunawahan po ba natin? Kailangan ang templo po ng Diyos, holy sa labas,
holy sa loob. Kasi nga, templo po tayo po ng Diyos. Malinaw po ba? How to have a right maintenance on the temple of God? Paano ba magkaroon ng right maintenance? Kasi may tinatawag na wrong maintenance. Number 1, separate yourself from unclean things. 2 Corinthians 6:17, therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and touch no unclean thing, and I will welcome you. So, God does not reside in sinners, sabi po ng Biblia. Kaya nga, sabi, ang preconditions, and I will welcome you. We must come out from their midst. Unawahin natin, ano po ba ibig sabihin ng come out from their midst and be separate? Okay? From whom are we going to separate from? And from whom are we going to come out from their midst? Sa kanino ba? 2 Corinthians 6:14-17, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuhan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyal, Bilyal po ay si Diablo, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. So kanino tayo si-separate, or well, to whom shall we come out from their midst? Sa mga di sumasampalataya. Ibig bang sabihin, nandun sila kasi isi-separate mo yung sarili mo, tapos dito ako? Hindi po yun ibig pong sabihin. Sabi po doon, huwag kang makipamatok ng kabilan sa mga di mananampalataya. Ang pamatok po kasi ay ginagamit po sa baka. Dalawang baka, sabay-sabay po sila kapag sila'y nag-aararo. Ibig sabihin yung ginagawa niya ay ginagawa mo rin. Pwede kang hindi mo i-separate yung sarili mo, but be different. Yan po yung ibig sabihin. Be different. Huwag mong gawin yung ginagawa nila kasi makamundo yun. Di naman sila sumasampalataya eh. Kaya nagalit si Pablo kay Pedro. Sabi ni Pablo kay Pedro, kung umasta ka, para kang di mananampalataya. Pero si Pedro, kinurek niya sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang sarap ma-rebuke. Mismong si Pablo nirebuke si Peter, nung nirebuke niya, kinurek niya yung sarili niya. Ang sarap ma-rebuke. Ako gusto kong ma-rebuke. Mas lalo na rebuke from God. Amen? Tama po ba yung sinasabi ko? Ano daw pakikipagkasundo ng katuwiran at kalikuhan? Kalikuhan yung ginagawa na, kalikuhan na rin yung gagawin mo. Hindi pakikisama yon, pakikisama yon. Hindi pakikisama yon, pakikisama. Pag pakikisama, dalihin mo siya sa malinaw, sa kaligtasan. Yan ang magandang pakikisama. Anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Ibig mo sabihin, gumagawa siya ng kadiliman, gagawa ka na rin ng kadiliman? Anong pakikisama ng Diyos at saka kay Bilyal? Bakit pinaghahalo mo ang Diyos at ang Diablo? Yun ang ibig sabihin yan. Ang gawain ng Diyos, gawain ng Diablo, gawain ng mundo, gawain ng Diyos, pinanghalo. Yan ang ibig sabihin po niyan. Wala na ka ng ibang mababasa pa kung yun lamang po ang ibig sabihin po niyan. This is the temple of the living God. Kailangan Diyos lamang ang manahan sa atin. Ano naman si Jesus Christ nandito, tapos si Diablo nandito rin. Aalis si Jesus Christ, bahala ka na nga. Katulad ng nangyari po sa templo. Kapag nalapastangan po ang templo po ng Diyos, umaalis po ang presensya po ng Diyos. Number 2, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong palungkutin ang banal na Espiritu Santo. And do not grieve the Holy Spirit, Ephesians 4:30, by whom you were sealed for the day of redemption. Sinilyuhan ka na. Ligtas ka na. Ligtas ka na. May selyo ka na nga eh. Huwag mo nang hayaan na ligtas na nga na ibong ni. Nakuha ninyo? Ligtas ka na. Huwag mo nang hayaan na mabaliwala yung kaligtasan. You were sealed by the Holy Spirit. Kaya nga nararamdaman po natin yung Holy Spirit.
Eh sino ba naman po tayo, yari po tayo sa alikabok? Why do we feel the Holy Spirit? Because we are sealed by the Holy Spirit, we are saved. Kaya nararamdaman natin sa church po na ito. Kaya tayo nagpaparamdam po ang Diyos. Kung hindi mo nararamdaman yung Holy Spirit, ay baka mamaya hindi pa tama yung maintenance sa templo po ng Diyos. May dapat pang ayusin sa templo ng Diyos. At kapag nakita na ng Diyos na malinis na at banal, hindi ibig sabihin na ito po ay perpekto, pero banal kasi na pinipilit mo yung desire mo ay ang Diyos. Yun yung pinaka-greatest desire mo. Mararamdaman mo yung Holy Spirit. Naunawahan po ba natin? Tama-tama yung kanta at tama-tama rin po yung opening verse po natin sa Psalms 158 verse 1. Nagawin ang sanctuary ng Diyos ay house of worship. Kasi number 3, keep the temple of God a house of full of prayers. A house of worship. When we say prayer, it is a house full of worship. Mateo 21:13, ito pa rin yung nagalit ang Panginoon. And He said to them, it is written, my house will be called a house of prayer, but you are turning it into a den of robbers. You are turning it into a den of sinners. The house of God should be the house of prayer. Kailangan ito, mapanalanginin ito to connect with God. Para yung presensya po ng Diyos ay nananatili rito. How can God reside here, this temple, kung hindi tayo nananalangin? Praying is invoking God to come to us. Paano panananahan ang Diyos? Tayo mismo tinatanggihan natin ng Diyos. Parang istorbo ang Diyos pag nasa atin. Istorbo sa pakikipagsama natin sa iba. Paano ko alam yan? Alam ko yan. Eh kasi, may struggle ka na ngayon. Dati wala kang ka-struggle. Kasi sabi ng Diyos, ang laman at ang espiritu ay magkalaban. May gusto ang laman, may gusto ang espiritu ng Diyos. But the fruit that you are a children of God, you feel the presence of God. There is a conviction of your sins that is coming from God. May conviction na ngayon sa iyo sa kasalanan. Dati wala. Naunawaan po ba natin? Kaya kapag kinukumbik ka, magpasalamat ka. Kapag kinukumbik ka sa pangangaral, magpasalamat ka kasi kinakausap ka ng Diyos. Huwag kang magalit. Anak ka kasi ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka niya pakikialaman. Nakita nyo na yung hindi nyo anak pakikialaman nyo, didimanda nila kayo. Anak ka kasi ng Diyos. Kaya pakikialaman ka ng Diyos. God will convict you with His words. God will convict you with His Spirit. God will convict you because He loves you so much. Ayaw niya na mapihiwalay sa sayo. He will convict you until the last hour. Until the last second na dumating po siya. Ikukumbik po tayo. Many chances. Sabi ng sa UP, yung alam nyo yung nakakuha yung kasabihan sa UP, kung hindi ngayon, kailan pa? Alam niyo yun, yung sa UP, yung gano'n yung kwan sa UP. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, ibibigay natin yung ating buhay sa Diyos, kailan pa? Ngayon na. Habang hindi pa bumabalik si Lord. Habang nakikita natin, medyo yung pagbabalik niya ay papasibol pa lamang. Akalain mo nakasulat sa Biblia, ngayon nakikita natin. Conclusion, basahin natin lahat. Let us keep our bodies, which is the temple of the living God, always clean, free from all kinds of vices, holy, and full of prayers. Sa Diyos po ang kapurihan.